Agad siyang tinadyakan ni Yang Chen habang sinasabi, sige na, pinapatawad na kita. Ngunit kahit na may kapatawaran sa salita, iba ang sinasabi ng kanyang kilos. Habang nakaluhod sa lupa si Wu Yuan, hawak-hawak ang kanyang sikmura sa tindi ng sakit, lumapit si Yang Chen at malamig na nagsalita, pero kahit napatawad na kita, isang buwan ka pa ring hihiga sa ospital. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Qiu Yuhong kay Yang Chen, dala ang mga dokumentong hinihingi nito. Nakuha ko na ang gusto mong ipagawa, Mr. Yang. Nasa passenger seat na ang mga papeles. Take care. Napabuntong hininga si Yang Chen habang tinitigan ang papalubog na araw. Sabihan mo ako tungkol sa resulta ng test flight mamayang gabi, sagot niya habang nagsimulang lumakad paalis, tila ba may mabigat na iniisip. Sabay noon, inutusan naman ni Qiu Yuhong ang kanyang mga tauhan, ayusin niyo na. Batay sa standard na isang buwang pagkaka-ospital. Walang pag-aatubiling sumugod ang mga tauhan ni Qiu Yuhong kay Wu Yuan. Itinumba siya at pinagsusuntok at pinapalo. Samantala, ang mga kasamahan ni Wu Yuan ay nagsipagtakbuhan sa takot, walang balak na tumulong. Sa gitna ng pananakit, halos mapasigaw si Wu Yuan, tama na. Sobrang sakit na, huwag na, please. Habang nangyayari iyon, nakabalik na si Yang Chen sa kanyang sasakyan. Sa tabi niya, may napansin siyang papel. Pinulot niya ito at binasa ang nakasulat, Liu Changshi, pangalan, edukasyon, hanggang middle school lang. Kumpanya, Changwei Entrepreneurship Consulting Cooperation, Limited. Karera, dati siyang kasali sa isang pyramid scheme. Nang lumaon, nagtayo ng bottled water project at naloko ang maraming tao para mag-invest. Sa nabasa, napakunot ang noo ni Yang Chen. Ano to? Water dispenser sa mga opisina. Isa lang kada araw ang kita, pero nationwide daw ay 10 milyon. Mukhang panloloko sa mga inosente. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mula kay Zhao Yun, libre ka ba? Sunduin mo ako. Pupuntahan ko si Teacher Wang para sa follow-up niya sa ospital. Agad siyang nag-reply, sige, papunta na ako. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa Longmi International Hospital. Matapos samahan si Ms. Wang sa check-up, sabay silang lumabas ng gusali. Habang naglalakad, pabirong sinabi ni Zhao Yun, hindi kita babayaran sa pamasahe, ha? Pero ililibre kita sa pagkain. Okay ba yun? Ako na ang taya, sagot ni Yang Chen. May ipapakiusap rin kasi ako sayo. Tinuro niya ang kalsada sa tapat. Doon sa kabilang kalsada may magandang kainan. Tara, doon tayo. Sige, sagot ni Zhao Yun, masayang sumabay. Pagdating nila sa restaurant, umupo sila at agad binigyan ng prutas at maiinom. Lumapit ang waitress, welcome po. Ano pong gusto ninyong kainin? May bagong huli kaming wild-caught grouper. Mura lang, 100 yuan per gin. Gusto niyo po bang subukan? Kinuha ni Yang Chen ang kanyang inumin. Miss, huwag mo kaming niloloko ha. Dahil lang ba sa simpleng pananamit namin, tingin mo't madali kaming mot-okon. Grouper na wild-caught tapos 100 yuan lang per gin, luto na. Ngumiti ang waitress. Syempre po, may sarili kaming supplier, 100% wild-caught. Ganun din ang binibente sa Peninsula Hotel, Baoqing Restaurant at Haicheng Grand Hotel. Napaisip si Yang Chen. Alam kong 200 hanggang 300 yuan ang presyo nito sa mga restaurant na yan. Tinapunan niya ng sulyap ang waitress. Kumain na ako niyan dati, alam ko ang lasa. Kapag hindi ito wild-caught, tatawag ako ng authorities. Ngumiti lang ang waitress. Walang problema po. Kapag hindi wild-caught, gawin niyo ang gusto niyo. Sige, isa niyan. Tila sulit naman, sabi ni Yang Chen. Okay po, noted. Gusto niyo po ba ng Boston Lobster? 100 yuan per gin din. Ha, Boston Lobster rin. Wild-caught din. Opo, wala kaming binebentang farm-raised. Lahat wild. Mas masustansya at masarap. Ibinaba ni Yang Chen ang envelope sa mesa. Ang laki ng discount niyo ha. Sige, isa rin yan.
Makalipas ang 30 minuto, dumating na ang kanilang mga order. Agad tinikman ni Yang Chen ang grouper at napangiti habang ngumunguya. Totoo nga, wild caught talaga. Kung may ganitong supplier ang Baoqing o Peninsula, mas lalakas pa kita nila. Si Zhao Yun, matapos matikman, ay napasabi rin, ang sarap talaga. Malasa, wild caught nga. Oh, ano nga pala yung ipapagawa mo sakin? Iniabot ni Yang Chen ang envelope. Basahin mo muna to. Pagkatapos natin pag-usapan. Binuksan ito ni Zhao Yun at binasa ang nilalaman. Anong kailangan mong gawin ko? Gusto kong pumasok ka sa bitag niya. Kausapin mo siya at itago mong nire-record mo lahat. Nakuha mo, di ba? Napangiti si Zhao Yun. Ah, gusto mo undercover ops, ha? Sting operation. Napatawa si Yang Chen. Hindi naman ganun ka-extreme, pero bahagi siya ng scam group. At kung hindi ko siya ay pakulong, hindi ako mapapanatag. Sige, ako na ang bahala. Gagawin ko itong perpekto. Nag-toast silang dalawa gamit ang kanilang baso. Tiwala ako sa kakayahan mo, ani Yang Chen. Ibibigay ko sa iyo ang 100,000 yuan. Gamitin mo yan bilang pain. Deal, sagot ni Zhao Yun. Makalipas ang ilang sandali, natapos na silang kumain. Sinimulan ng ligpitan ng waitress ang kanilang mesa. Tumayo si Yang Chen at dumiretso sa counter. Boss lady, pakibil na. Ngumiti ang cashier. Sure po, total, 470 yuan. Medyo lumapit si Yang Chen at pabulong na sinabi, masarap yung grouper at lobster. Gusto kong bumili para palakihin sa bahay. Pwede ba akong makipag-ugnayan sa supplier nyo? Medyo kinabahan ng babae at pinagpawisan. Sir, balik na lang po kayo kung gusto niyong kumain ulit. Ipapaluto ko agad sa chef. Nilabas ni Yang Chen ang cellphone niya. Medyo malayo kasi bahay ko. Sa totoo lang, may sarili ring restaurant ang kapatid ko. Kung makabenta siya ng ganitong quality, laking tulong sa business. Pakitulong naman akong makuha yung contact ng supplier. Nauutol na sagot ng cashier, sige po, pero I-ring up ko muna kayo. Pagkatapos mag-usap, sinabi na ng cashier kay Yang Chen. Ang kabuuan ay 470 yuan, i-scan ko na lang ang code mo. Agad namang pumayag si Yang Chen. Nang mas-scan na ng babae ang code, agad niya ring pinadala ang bayad pero nagkamali siya. Sa halip na 470 yuan, 4,700 yuan ang kanyang naipadala. Nagulat ang babae sa sobrang laki ng natanggap niya kaya agad niyang sinabi. Nakatanggap talaga ako ng mahigit 4,000. Ayos lang, mag-add na lang tayo sa WeChat, ibabalik ko sa iyo ang sobra. Ngunit ngumiti lang si Yang Chen at sinabing, naisend ko na, wala na rin tayong magagawa. Itago mo na lang, boss lady. Pero gusto ko pa ring tanungin kung pwede kong makuha ang contact ng supplier nyo. Ayos lang ba? Napatingin ang cashier sa kanya na may pawis na tumutulo sa kanyang noo. Hindi talaga dapat ibigay ang contact ng seafood supplier nila, pero dahil sa sobrang laki ng perang natanggap niya at walang balak ipabalik ni Yang Chen, napilitan na rin siya. Kaya habang pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha, sinabi niya, grabe, ang talino mo talaga. O sige na nga, bibigyan kita ng number. Tawagan mo na lang sila mismo. Dagdag pa niya, kung ibebenta nila sa'yo o hindi, nasa kanila na yun. Sabay abot ng isang maliit na contact card kay Yang Chen. Agad namang ngumiti si Yang Chen, nag-thumbs up pa habang sinasabi. Nakakatuwa ka talaga, maganda ka na, mabait ka pa. Ikaw na. Paglabas ng dalawa mula sa restaurant, agad na sinabi ni Yang Chen kay Zhao Yun. Ipapadala ko na sa iyo ang mga gamit pagbalik ko. Pagkatapos niyan, bahala ka na kung paano mo ay improvise ang kilos mo. Sumagot naman si Zhao Yun habang papalayo. Walang problema, iwan mo na sa akin, ako na bahala rito. Column. Habang naglalakad na si Yang Chen papunta sa kotse niya, kinuha niya agad ang kanyang cellphone mula sa bulsa at tinawagan ang number na binigay sa kanya. Hello, boss. May maliit kaming restaurant. Gusto sana naming bumili ng grouper. Saan ba ang lokasyon ng tindahan niyo? Pero ang tanging sagot lang ng kausap niya.
Pasensya na, hindi ako nagbebenta sa mga hindi ko kakilala. Napakunot noo si Yang Chen. Hindi kakilala. Mukhang hindi legal ang mga paninda nito. Kaya agad niyang sinabi, kalimutan mo na lang sinabi ko. Pasensya na kung nakaistorbo ako. Kinabukasan, balik pasada na ulit si Yang Chen bilang driver. Nakarating na siya sa sisanduan niyang pasahero at agad na pinapasok ito sa kanyang sasakyan. Pagkaupo ng dalawa, agad sinabi ni Yang Chen, pakisara ang seatbelt nyo, papunta na tayo sa university. Habang umaandar ang sasakyan, nagsalita ang babae. Manager Zhang, ang ganda pala ng trabaho mo bilang procurement manager. Bago ka palang nakabili ng villa last year, heto't bibili ka na ulit ng bago. Ngumiti si Manager Zhang at sinabing, okay lang naman, basta marunong ka sa procurement, madali lang kumita. Napatawa ang babae at dagdag pa niya. Ang Baoying Restaurant New, balita ko malapit ng maging public. Malalaki siguro ang daily purchases niyo, at maraming supplier. Kahit pa konti lang ang regalo nila, malaki pa rin ang naipon mo. Habang natatawa rin si Manager Zhang, sinabi niya, matalino ka rin pala, gusto mong subukang magtrabaho para sa akin bilang regular buyer. Sabay hawak niya sa hita ng babae. Yung bayaw ko ang major shareholder ng Li Baoying. Madali lang mag-ayos ng posisyon. Basta ipakita mo lang ang sinseridad mo. Narinig lahat ito ni Yang Chen kaya napaisip siya. Kung ganyan siya magsalita, mukhang tumatanggap nga ng kickback si Manager Zhang mula sa mga supplier. Hindi pwede to. Bilang second largest shareholder ng Baoying Restaurant, kailangan ko itong imbestigahan. Maya-maya pa, naihatid na ni Yang Chen ang dalawa sa university. At pagkatapos nito, dumiretso siya sa mismong Baoying Restaurant. Pagpasok niya, kumaway agad si Xiaofei. Yang Chen, dito ka. Lumapit si Yang Chen at umupo. Habang nakangiti, sinabi niya, hay nako, ikaw talagang mata ko. Saglit lang akong na-late, napa-order ka na ng lahat. Tumawa si Xiaofei. Hindi ko alam ang orderin, kaya pinapili ko na lang sa waitress. Sabi niya masarap daw ang grouper at lobster. Kaya ayun, yun na lang pinakuha ko. Galit ka ba? Ngumiti si Yang Chen at sinabi, magandang pili, matagal ko na rin gustong tikman ang grouper at lobster nila. Sabay kuha ng chopstick at tinikman ang grouper. Pero pagkakain niya, napakunot ang noo niya. Parang iba ang lasa nito. Tiyak na hindi ito wild caught. Farmed ito. Humarap siya sa waitress at tinanong, Miss, sigurado ba kayong wild caught ang grouper at lobster niyo? Masayang sumagot ang waitress. Opo, sir. Lahat ng seafood dito sa Baoying Restaurant ay wild at walang kemikal. Masarap at ligtas kainin. Hindi na nagtanong pa si Yang Chen. Okay, salamat. Balik ka na sa trabaho mo. Sumagot naman ang waitress. Sige po, tawagin niyo lang ako kung kailangan niyo. Tumingin si Xiaofei kay Yang Chen at nagtanong, Kuya, may problema ba? Parang hindi ka kontento sa pagkain. Sumagot si Yang Chen, sigurado ako, farmed ang gamit nila. Hindi ito wild caught. Nagalit si Xiaofei at tumayo, hinampas pa ang mesa. Grabe naman yan, kakausapin ko sila, pero pinigilan siya ni Yang Chen. Huwag ka munang gumawa ng eksena. Kakausapin ko muna ang ibang shareholders bago ako magdesisyon kung anong dapat gawin. Nagulat si Xiaofei. Pakiulit nga, shareholder ka rin dito. Mayabang nang umiti si Yang Chen. Oo naman, nung nabagot ako dati, bumili ako ng kaunting shares. Ngayon, ako na ang second largest shareholder. Napailing na lang si Xiaofei at pinunasan ng pawis. Pwede ba, kuya? Pwede bang huwag ka ng magyabang? Napatawa si Yang Chen, hinawakan ang ulo at sinabing, kaya ka nga kailangang mag-aral ng mabuti. Pag-graduate mo, tutulungan mo si kuya magpatakbo ng kumpanya. Kung magaling ka, ipapamana ko sa iyo. Natuwa si Xiaofei. Aba, boss, promise, pagbutihan ko talaga ang pag-aaral ko para sa iyo. Umupo ulit sila at habang kumakain, sinabi dito ni Yang Chen, parang kakaiba ang sinabi mo. Sige na, kumain na tayo.
Pagkatapos nito, ihahatid na kita sa school. Agad na sumang-ayon si Xiaofei, sige po, kuya. Habang patuloy siyang kumakain, napaisip si Yang Chen. Ang laking diferensya ng presyo ng wild at farmed grouper. Kailangan ko talagang imbestigahan ito. Kung pagtatakpan ito ni Li Baoying at Zhang Huan, hindi ako magpapatinag. Ang Baoying Restaurant, pwedeng magdala ng pangalang Li o Yang. Makalipas ang ilang oras, bumalik na ulit si Yang Chen sa kanyang trabaho bilang car-hailing driver. Pinuntahan na niya ang kanyang susunod na pasahero, ngunit laking gulat niya nang makita kung sino ang kanyang susunduan, sila na namang dalawa. Ngumiti si Manager Zhang at pabirong sinabi, talagang tayo ang itinadhana, bro. Ako na naman ang nasakyan mo. Sumakay ang dalawa sa likod ng kotse. Habang nakaupo si Manager Zhang, natatawang sinabi niya, wala na tayong magagawa, talagang may koneksyon tayo. Napangiti rin si Yang Chen at sumagot, oo nga, tila kapalaran na ito. Biglang tumunog ang cellphone ni Yang Chen, si Chen Chen ang tumatawag. Napagtanto niyang ito ang fish seller, kaya agad niya itong sinagot. Boss, bungad ni Chen Chen, kumusta? Kailangan ba ng restaurant ng kapatid mo ng grouper at lobster? Sa narinig, napatigil si Manager Zhang. Kilala niya ang boses na iyon. Hindi ba yan si Chen Chen? Sumagot si Yang Chen, oo, pero ang concern lang namin ay baka hindi legal ang pinanggagalingan ng paninda mo. Ayokong magkaproblema sa restaurant. Natawa si Chen Chen, huwag kang mag-alala. Legal na legal ang source namin. Saan ba yung restaurant ng kapatid mo? Puntahan ko na lang mamayang gabi para pag-usapan natin. Sige, sagot ni Yang Chen. 11:00 ng gabi, sa Dongyuan Restaurant sa Binjiang Road. Kita tayo doon. Pagkatapos ng tawag, humarap si Yang Chen kay Manager Zhang at nagpaumanhin, pasensya na, importante lang talaga yung tawag. Sumagot si Manager Zhang, ayos lang. May hotel ba kayo? Wala kayong suki na supplier. Bakit parang naghahanap pa kayo sa huling sandali? Nagbukas kasi ng restaurant ang kapatid ko. Tapos ako naman, nagda-drive sa car-hailing. Nagkataon lang talaga na nakasalubong ko ang seller, paliwanag ni Yang Chen. Tumango na lang si Manager Zhang, mukhang naunawaan naman niya ang sitwasyon. Nagpatuloy sila sa biyahe. Maya-maya, dumating na si Yang Chen sa Dongyuan Fish Restaurant. Sa loob ng kusina, sinamahan siya ni Yang Chen habang tinitingnan ang mga stock ng isda. Itinuro ni Yang Chen ang Norwegian salmon. Tingnan mo, itong salmon namin galing pa ng Norway, air-freighted sa parehong araw. Kaya mataas talaga ang cost namin. Sa bilis ng konsumo, hindi nakakayanin ng hotel ang gastos. Tiningnan ni Chen Chen ang mga isda at tumango. Medyo average ang quality nito. Kaya naming tapatan yan. Nagulat si Yang Chen. Totoo, ganyang kalidad, kaya ba ng presyo nyo? Mayabang na tumugon si Chen Chen, syempre naman. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Yang Chen. Diretsuhin na natin, Mr. Chen. Paano mo gustong makipag-cooperate? Inilabas ni Chen Chen ang cellphone niya. East Star Grouper, kara-rating lang sa pier kaninang umaga. Kung gusto mo, may hahatid ito via refrigerated truck sa loob ng 3 oras. At kung may mamatay man sa delivery, papalitan ko ng 3. Sumagot si Yang Chen, sige. Magpadala ka muna ng 5 grouper at 10 Boston lobsters para testing. Kapag pasado ito sa banquet sa Friday, tuloy-tuloy na tayo. Paglabas nila ng restaurant, sinabi ni Chen Chen, aayusin ko agad ang delivery, Mr. Yang. Huwag kang mag-alala. Sige, sagot ni Yang Chen. Bumalik na si Yang Chen sa loob ng restaurant, habang si Chen Chen naman ay nakatingin sa kanyang pag-alis. Tumakbo siya papunta sa gilid ng isang gusali kung saan naghihintay si Manager Zhang. Agad siyang tinanong ni Manager Zhang, sigurado ka bang walang problema? Mayabang na sagot ni Chen Chen, huwag kang mag-alala. Wala tong sabit. Subukan muna nila, tapos saka natin alamin kung pwedeng dagdagan ang supply. Itinuro siya ni Manager Zhang, mag-ingat ka.
Huwag padalos-dalos sa pagdagdag ng customer para lang kumita. Umakbay si Chen Chen at tumawa, "Bro, hindi mo pa rin ba ako pinagkakatiwalaan? Tara, magpa-foot massage tayo. Tapos hanap din tayo ng babae." Napatawa si Manager Zhang at sumang-ayon na lang. Samantala, sa loob ng restaurant, binuksan na ang mga kahon ng isda. Masusing sinusuri ito ni Yang Li, ang tunay na boss ng Dongyuan Restaurant. "Anong gagawin natin sa mga to?" tanong niya. Kinuha ni Yang Chen ang isang isda at nagsalita, "Bukas ng tanghali, maghanda ng 2 isda at 4 na lobsters. Ipadala sa Villa 1 at Villa 8 sa Binjang Villas. Sabihin ninyong galing kay Yang Chen. Yung natira, ibigay sa boss bilang pasasalamat." Natatawang sumagot si Yang Li, "Ayos. Mauuna na akong magpasalamat kay Mr. Yang." Habang pinupunasan ni Yang Chen ang kanyang kamay, sinabi niya, "Isa pa pala, bukas ng gabi pagkatapos ng trabaho, tawagan mo si Chen Chen. Sabihin mong tuloy-tuloy na ang delivery. Ako na ang bahala sa gastos. Ikaw na ang mag-request ng kailangan mo." Masayang tumanggo si Yang Li, "Okay. Naiintindihan ko." Tumalikod na si Yang Chen at lumakad palayo. Habang naglalakad, tinawagan niya si President Li. "President Li, may kaibigan akong kumain sa Baoqing Restaurant ngayon. Umorder siya ng grouper at Boston Lobster, pero parang iba ang lasa. Kaya tinawagan ko kayo para alamin ang sitwasyon. Gusto kong malaman kung sino ang manager ng procurement department, at kung mapagkakatiwalaan ba siya." Nagulat si President Li, "Ano? May ganyang nangyari? Imposible yan. Ang procurement manager ng kumpanya ay bayaw ko, si Zhang Jun. Garantyado ko sa iyo, Mr. Yang, na walang problema dyan." "Sige, iyan lang naman," sagot ni Yang Chen, sabay baba ng tawag. Habang naglalakad, napatigil si Yang Chen. Nakasimangot, napaisip siya, "Li Baoqing, kung bukas ay mag-deliver pa rin si Chen Chen, oras na para seryosohin ko na ito."